Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong April 27 hanggang May 3. So mga mahal kong Aquarius, alamin natin kung ano po naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. But first, i-prepare mo na kung ano po yung isang tanong ninyo para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron ka pang malakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo, babasahin natin. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Aquarius sa mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Siya nga pala mga Aquarius, maraming salamat ha sa lahat po ng mga biyaya ninyo sa akin. Every time po na hindi kayo nag-i-skip ng ads, sa mga like and comment. Sa lahat po ng mga new subscribers natin, hello po, welcome po sa ating channel. So malaking tulong po sa akin yan, tulungan nyo po ako every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Five of Swords. Alam mo, sabi dito, huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw, no? Alam ko nahihirapan ka na sa mga taong kasamahan mo, sa toxicity ng ibang tao. Nahihirapan ka na din sa kaguluhan or chaos sa buhay mo ngayon. Kaliwat kanan yung mga problema, kaliwat kanan yung mga issue, at parang gusto mo nang bumitaw all at once. No? Gusto mo nang layuan, gusto mo nang sukuan, gusto mo nang magsimula ulit somewhere else. Pero sabi dito, ano lang to challenge lang to no? Parte lamang ito ng tagumpay sa mga bagay na pinagtatrabahuhan mo ngayon. Kaya minabasa nga akong quote sa Facebook ito nakaraan na kung nag-i-struggle ka ngayon, yan yung punto kung saan maraming tao na ang nag-quit. So ikaw, kailangan talaga dumiretso ka pa kasi kaya mo The fact na umabot ka dyan, ibig sabihin kaya mo pang ituloy. Kaya kung nahihirapan ka ngayon, umiiyak ka na halos, parati mong isipin para saan ba to in the first place. Bakit ko ba to ginawa in the first place? Kasi may dahilan may rason kung bakit mo pinasok yung bagay na yan. It's because you know kung ano yung importansya nito moving forward. Kaya fight. Kahit gaano kasakit sa ulo yung mga taong yan, daanan mo lang. Lagpasan mo lang. Because in the end, panalo ka. Okay? Especially here, in your core energy, meron kang hanged man. Maraming bagay sa buhay mo ang parang delays. Meron kang mga ginagawa pero nauuwi sa wala. Ang daming harang, ang daming kalaban, ang daming kakompetensya, ang daming mga issue, maraming chismis. Either yung ibang tao parating may opinion tukol sa'yo, maraming mga unnecessary drama na hindi mo naman kailangan pero nag-a-arise, di ba? At doon nagsisimula yung mga delay or pagka-confuse mo sa mga dapat mong tumbukin. Pinapayuhan ka dito, Aquarius, ng yung spirit guides na ngayong linggo, pause muna tayo. Bakit? Kasi malaki itong pagkakataon na to para makita mo yung malawak na pagkakaintindi mo sa nangyayari sa buhay mo ngayon. Para makita mo kung paano ka lalaban. Kasi nga may delay, may aberya, may problema, may mga issue, may chismis. Kung sasabayan mo yan ng galaw, lalo kang mahihirapan maghanap ng solusyon. 'Di ba? Pero kung mauupo tayo, tapos i-evaluate natin, teka, bakit nga ba ganito? Bakit ganyan? Ano nangyari dito? Anong dapat kong gawin dito? Kapag naupo ka, liliwanag ang isip mo para makahanap ng right strategy para lumaban at manalo. No? So kunin mo chance itong linggong ito ng pahinga, tulog, or makipagkwentuhan ka sa mga pinagkakatiwalaan mong tao. Sila makakatulong sa'yo para makita mo yung big picture, makita mo yung totality ng sitwasyon mo at masabi mong, ganito gagawin ko. Mali pala to. Ganito nga, ganito, ganyan, ganyan. You will see. Pag malinaw na sa isip mo at kapag humakbang ka na, wala ka ng delay. Okay? Hanged Man, the King of Wands. Panahon talaga to for you, Aquarius, para harapin yung mga dapat harapin ng may tapang, may dedication,
may lakas ng loob, at ready kang i-admit. Kasi minsan, kahit matapang ka, kahit palaban ka, minsan ang sagabal ay yung kakulangan natin na i-admit o tanggapin yung mga pagkakamali din natin. O kaya yung mga mali nating aksyon. Minsan, maging accountable ka daw muna sa aksyon mo para nang sa ganun ang sumunod doon ay tamang direksyon. No? So kung ano man yung mga pagkakamali mo before na naging rason ng delay na ito, i-accept mo lang, patawarin mo ang sarili mo, and just be brave enough to correct. Para makorek mo to, kailangan mo na kilalanin mo kung saan ka nagkamali, ano yung possible na solusyon, at ano yung pwede ko pang gawin. Pag nakuha mo yung tatlong yon, talaga namang dire-diretso ka na pakawala sa delay na ito. Okay? Pinapayuhan ka rin dito na, I don't know why, parang gayahin mo daw yung iniidolo mong tao kung gaano siya kagaling sa kilos niya sa negosyo, kung gaano siya kagaling sa trabaho, kung gaano siya kagaling sa buhay, maaring tatay mo o nanay mo. Kailangan mo ng ehemplo eh. Kailangan mo ng role model, ika nga. At yung galing niya, maka-inspire sa'yo para galingan din. Okay? So, Aquarius, ano ba tong mga bagay sa buhay mo na may delay this week? Na parang, uy, sana umandar na, uy, sana lumarga na, sana umayos na. I-comment mo sa baba natin, be specific sa ating comment section para wala nang delay dyan. Okay? Good luck po. Sulat na po kayo. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Knight of Swords. Alam mo, sabi dito, minsan, kulang ka sa, alam mo yung bira, yung parang laban na gumanon, parang kulang ka sa lakas ng loob o sa power, no? Kaya siguro mapapansin mo parang kinakaya-kayanan ka lang, parang madali sa kanila na apakan ka or mag-comment sa'yo. It's because kulang ka dun sa tapang na yun eh. Yung sa drive na hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Hindi mo pwedeng birahin ako ng ganito kasi I am better than you. Parang ganyan. So, kailangan ipakita mo rin yung lakas mo. Ipakita mo rin yung kaya mong i-offer, yung efficiency mo, yung husay mo, yung stamina mo, no? Kailangan daw ngayon mabilis tayong kumilos, but at the same time, may purpose yung bawat galaw. Hindi naman kikilos ka ng bara-bara lang na naisip mo lang today, yun na yun, kikilos na. No. Ang sinasabi dito, kikilos tayo ng nag-iisip. Pero pag kumikilos tayo, mabilis, malakas, may power, may dating, may stamina. No? Minsan kasi yung mga tao sa trabaho natin o sa paligid natin, pag kasi parang tameme ka lang, tahimik ka lang, kakaya-kayanin ka eh. Pero if they see na talagang meron kang ibubuga, meron kang ibabato, meron kang power within you, hindi ka nila hahawakan or hindi ka nila papakialaman eh. So, show some strength, show some power, at ipakita mo kung anong kaya mong ipakita nang sa ganun matameme yung mga yan. Okay? Knight of Swords, the Four of Pentacles. Panahon na para sa'yo na mag-let loose naman. Masyado kang uptight eh. Alam mo yun yung parang nakaganto ka lang. Tapos pinapangalagaan mo lang yung meron ka, hindi ka gumagalaw, hindi ka nag-e-effort, talagang nakaganyan ka lang. Kahit na pangarap mo talagang magkaroon ng ganong bagay, mag-excel, mag-grow, pero nakaganto ka lang palagi. Nakatali ka lang or nakayakap ka lang sa mga bagay na iniingatan mo kahit na uhaw ka na sa mga bagong bagay. So, pinapayuhan ka dito na to let loose. Mag-let loose ka naman, no? Be spontaneous at gumalaw, kumilos, magpakita ng effort para sa mga bagay na gusto mong kunin. Kasi kung nakasara ka, walang papasok na biyaya eh. Kung wala kang paggalaw, walang enerhiyang gagalaw na frequency papalik sa'yo. 'Di ba? Gets mo naman 'yun, Aquarius, 'di ba? So, you need to open yourself to new things na pwede mong habulin, puntahan, pagpaguran because that will add up sa mga opportunity or blessing para sa'yo. Okay? So, Aquarius, ano po ang inyong lucky number? Comment down below. Meron ka bang special number na inaalagaan? Pag nilagay mo yan sa ating comment section, it will activate the good news sa ating reading. Okay? In the area of what you need, meron kang the Three of Pentacles.
Sabi dito, ang kailangan mo, makipagtulungan with the right people. No? Importante to, with the right people. Sabi dito, hindi lahat ng tao ay talaga namang makaka-jive mo. Hindi lahat ng kasamahan mo ay talagang susuporta sa'yo. Kaya kailangan piliin natin yung karapat-dapat na tao na makakasama natin, na hindi tayo papahirapan, hindi tayo dadalhin sa lubak, hindi tayo bibigyan ng additional problem. But these people ay talaga namang mabait, open, matured, ready to listen, and ready na tulungan. Ganyan. Sabi dito ng yung spirit guides, huwag kang matakot to speak up. Huwag kang matakot na i-open yung idea mo, i-open yung mga plano mo. Huwag ka rin daw matakot magtanong. Huwag ka rin daw matakot na lumabas ka na parang wala kang alam. Kasi okay lang yun eh. No? Maganda nga yun para sa iyo kasi mas matututo ka ng higit pang bagay sa tulong nila. Kaya huwag mong taasan yung pride mo o ego mo na dapat hindi nila malaman na wala akong alam. Dapat hindi nila maisip na konti lang ang idea ko. No. Kailangan tulungan. Kailangan humble enough ka na meron siyang idea, pwede kong makuha yon. Meron akong mga tanong, baka sila makasagot. Mga ganyan. No? So, be a team player nang sa ganun yung gusto mong mabuo ay mabuo na. Importante dito tulungan. Okay? Three of Pentacles, the Judgment card. Judgment card's all about you lifting all of your worries. Kung dati parang nasanay ka kumikilos ka lang mag-isa, nasanay ka na one-woman show ka or one-man show ka na ikaw lang yung punong abala sa lahat and wala kang inaasahang ibang tao. Pero parang ngayon gets mo na eh, na parang sige God, susurrender na ako. God, kung talagang sila yung mga tao na kailangan ko pakisamahan, sila yung mga taong kailangan ko makatulong, sige po, I will just open myself to them and work with them. Kapag ganun, mas mag-a-arrive kayo sa better product or better resolution. Okay? Importante yan for you. Meron kang 4-4 here. 4-4 po is angel number of protection. Ikaw at ang loved ones mo ay protektado at ligtas this time. No? So you are blessed, you are protected, kaya wag nang matakot. No? Gawin mo na yung mga kinakailangan para talagang ma-accomplish mo na. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the strength card. Sabi dito, magpakatatag ka. Especially sa mga times na puro delay. No? Ramdam ko yan. Talagang frustrated ka na, galit ka na, irritable ka na, medyo may desperation na rin in your part na parang, bakit walang nangyayari? Bakit ang tagal? Bakit may delay? Ano bang dapat kong gawin? Sabi dito, sa mga oras ng delay, lalo't higit kailangan mo dyan magpakatatag, magpakatibay. Huwag kang bibitaw. And make sure na you still have that fire within you na ano man ang mangyayari, ilalaban ko to. Pero siguro nga, kapag may delay, pine-prepare pa ni God. Meron ka pang dapat ma-realize or meron ka pang dapat ayusin. Minsan, yung delay protection din yan eh. No? Minsan, kapag walang nangyayari o wala pang update, iniisip mo, bakit ang tagal? Bakit parang walang nangyayari? Ibig sabihin pala nun, pinoprotektahan ka pa. Kasi either hindi ka pa handa or yung product hindi pa handa. At kinakailangan ma-meet mo yon sa time na okay na pareho. No? So ngayon, while you're waiting for the progress, while you're waiting for something to happen, relax ka lang. Relax ka lang. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Yung mga problema mo, kayang-kaya mo yan. Hanggat may alab sa puso mo, alam ko na walang makakapag-down sa'yo. King? Strength card, the High Priestess. Yes, may all-knowing ka eh. Sa puso't isip mo. Alam mo eh, na kung gusto ko talaga to, hindi ako bibitaw. May delay man, may aberya man, pero alam ko sa dulo't dulo nito, akin pa rin to. Magagawa ko pa rin to. So, manalig ka lang sa iyong sarili, huwag kang bibitaw sa iyong sarili, kasi dadalhin ka nito sa destined mo talagang lugar or pagkakataon. Kaya kung marami kang question ngayon, marami kang duda, marami kang mga tanong na parang hindi masagot, okay lang yan. Because hanggat nagpapakatatag ka at matibay ka, balang araw, masasagot din yung mga questions mo and you will realize na parang, buti pala hindi ako sumuko. Buti pala nagpakatatag ako. Buti pala nakipagtulungan ako.
Buti pala hindi ko minadali, especially no mga time na may delay. Because I know God is protecting me and I am doing the right thing at the right time. Okay? In your near future, meron kang the Four of Pentacles. In the near future, stability will come. Stable income, stable negosyo, stable ang health, stable ang bahay. Kung ano man yung mga pinapangalagaan mo, it will be yours. Basta daanan mo lang lahat ng ito, everything you want will be yours. Ang kailangan lang dito, Aquarius, ikaw ay aware. Aware ka sa mga bagay na dapat mong pangalagaan. Sa mga bagay na talagang para sa'yo. Kasi kung hindi mo na-appreciate yung mga bagay na meron ka, aalpas yan naturally eh. 'Di ba? So, in the near future, pinapayuhan ka dito na mag-ipon, no? I don't know why, parang in the near future after watching this video for weeks, for months, or for years, yung maiipon mong pera, magagamit mo to pambili ng bahay or pambili ng kotse. Basta naramdaman ko dito meron kang bibilhin. Kaya kung ano man tong maiipon mo at papangalagaan mo, magagamit mo siya for something bigger in the future. Congrats po. Four of Pentacles, the Queen of Cups. Yes, sobrang saya ng puso mo. You're very, very happy dahil your needs are here. Whatever you want, abot kamay. Whatever you desire, nandyan sa buhay mo. No? So yung puso mo talagang walang pagsidlan ng saya. Dahil dati pangarap lang, pero heto, hawak-hawak mo na sila. Sabi rin dito, payo sa'yo Aquarius na bilang Queen of Cups, dapat daw kayang-kaya mong alagaan, in-nurture, kayang-kaya mong protektahan yung mga bagay na importante sa'yo. Halimbawa, yung bahay mo, yung bank account mo, yung sweldo mo, yung ipon mo. Dapat daw hindi ka madalas magpapasok ng kahit sino sa bahay, no? To protect your energy, to protect what you are protecting for, no? Sabi dito, hindi pwede na maraming tao sa paligid o nakakaalam ng bawat business mo, bawat galaw mo. Kasi parte yun ng protection na kaya mong ibigay sa mga inaalagaan mo. So ngayon, be selective with the right people sa buhay. Be selective kung sino yung dapat makaalam. And be protective sa mga bagay na alam mong kaya mong dalhin for long term. Okay? In your challenge for the week, meron kang the Chariot card. Sabi dito, urong-sulong ka. Yun ang problema mo. Plain and simple Aquarius. Urong-sulong ka sa mga bagay na kaya mo namang ipanalo pero marami kang inhibitions, marami kang intimidations, takot ka sa confrontation, takot kang lumaban, takot ka sa responsibility na mga dapat harapin, kaya parang lahi kang umaatras. Kaya sabi dito, do not be intimidated. Huwag kang mailang, huwag kang matakot, ilaban mo yan because walang ibang lalaban para sa'yo kundi ikaw. Ikaw ang magsisimula. Kaya kung wala kang lakas ng loob to step forward or to begin something, huwag kang umasa na may magandang mangyayari kung lahi kang takot or lahi kang aatras. Okay? So charge forward to your dreams. It will happen only if you believe that you can. Okay? Chariot card, the Hierophant. Hierophant is all about you having this higher knowledge or higher commitment. No? Kapag committed ka na sa isang bagay, ipaglaban mo na. Kapag naka-oo ka na, ilaban mo na. Kapag nakapagsalita ka na nagagawin ko, gawin mo. Parang ganyan. It's all about also your morals, di ba? Kapag nakapangako ka na sa isang tao, gawin mo. Kapag nakapagpirma ka na sa kontrata, parindigan, no? Kumapit ka sa mga napagkasunduan, parang ganyan. So it's all about you putting your commitment on something na dapat mong aksyonan. Hindi pwede duwag ngayon. Hindi pwedeng sisirain mo ang reputasyon mo sa mga bagay na umuo ka pero hindi mo naman gagawin. Okay? Be factual, be honest, be responsible, be matured enough to face the reality and to take action on something na alam mong kaya mo namang ipanalo. In your fortune, you have fogged in, go slow and take your time. Sabi dito, medyo contradicting ito para sa atin kanina na sabi ko nga, umaksyon ka, kumilos ka. Pero pinapayuhan ka din na huwag pabigla-bigla. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi porket naisip mo today, ay itatawid mo agad na gagawin mo agad. No. Kailangan pinagnilay-nilayan, iniisip muna, pine-prepare, no? Pinaghahandaan, nang sa ganun walang aberya. So,
Sabi dito, abante ka ng abante pero paunti-unti. Walang minamadali, walang nirarush, walang tawag dito, walang binibigla, ganyan. Kailangan sigurado yung bawat hakbang, okay? In your fortune, meron kang Ace of Wands. Talaga namang may bagong opportunity po na papasok sa inyo this week. Halimbawa, ito yung opportunity na kasama ka sa mga bibigyan ng pwesto sa palengke. O kaya yung parang night market na inaplayan mo, biglang boom, ikaw ang natanggap para maging parte nun. O kaya this week makaisip ka ng paraan kung ano yung gusto mong negosyo na sideline. O kaya meron kang plano pagdating sa iyong ipon, no? Kung ano naman tong plano mong ito, na balak mong pasukin at medyo excited ka, do it. Because kitang-kita ko dito that it will lead you to a brand new life. Siyempre, marami kang dapat daanan. Marami kang dapat na lagpasan ng mga challenges at tao. Pero dapat hindi ka bibitaw kung talaga naniniwala ka na maganda ito. No? So be confident and fight for your idea and plano. Ace of Wands, the Page of Wands. Yes. Wow, talagang tatanggapin mo itong opportunity na ito. Because kitang-kita mo na kaya ko to. Kitang-kita mo na ready na akong gumalaw at tumanggap at wala nang pipigil pa sa akin para abutin siya. This opportunity ay naramdaman kong sabi mo, hindi ko to kayang palagpasin. Ayokong palagpasin. Ayokong malingat lang ako ay mapunta na sa iba. I'm seeing you taking chances. At kahit ano man ang datnan mo doon, ano man ang kaharapin mo doon, nakita ko na handa ka. So congratulations po. In your challenge, meron kang have faith in your dreams. Manalig at maniwala at kumapit ka sa mga pangarap mo. Dahil hindi yan darating sa'yo ng walang dahilan. Ilaban mo, kapitan mo, it will happen in your life. Especially here, in your divine messages, the Tower card. This is a great indication para sa iyo, Aquarius, that things eventually change. Kung nahihirapan ka ngayon, may delay ka ngayon, napapagod ka ngayon, huwag kang mag-alala. Dahil yung mga delay na yan, matatapos din yan. And your life will change for the better. Okay? The Tower card, the Six of Pentacles. Ibibigay din sa'yo yung pagkakataon para makahabol ka or makabawi ka sa kabila ng mga suffering mo sa buhay. Sabi ko nga, nagbabago na, kukubrahin mo na ngayon yung para sa'yo. You're gonna receive the changes that you acquire. No? Darating din yung pagbabago na swak sa mga bagay na gusto mong maabot. Halimbawa, balak mo ng makapasok sa isang trabaho sa Maynila. So, lahat na nangyayari sa buhay mo, so swak yan doon. Magbabago yung schedule mo, trabaho mo, yung pananaw mo, yung pag-iisip mo tungkol sa pera, lahat yan magbabago para tumulay ka doon sa gusto mong puntahan. Okay? Panahon to para i-reciprocate daw, Aquarius, yung mga bagay na gusto mong makuha. Halimbawa, pangarap mong makuha yung pera na yan na gusto mong ipanalo. So, kailangan mag-effort tayo para tayo ang makakuha noon. Parang ganyan. No? Your effort will determine the kind of reciprocating power para sa'yo. So, kung gusto mo talaga magbago ang life mo at mangyayari na yan, no, kailangan natin sumabay. Alamin natin kung saan tayo dapat maglagak ng effort, time, money, and power na alam nating long-lasting para sa atin. Okay? In your outcome, bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang woman, babae daw po sa buhay nyo. Meron daw po kayong a woman in your life na kung sino man niya may isip mo, siya yun. May concern daw sa kanya, kausapin mo, mag-bonding time kayo. You also have forest, muddled, unclear thinking. Sabi dito, medyo malabo pa ang isip mo, gulong-gulo ka pa, hindi mo alam kung anong dapat mong gawin, aatras ba or aabante. Kaya kailangan talaga pagliwanagin muna natin ang ating isip para bago tayo kumilos ay walang masayang. No? You also have marriage. Meron daw pong issue tungkol sa marriage sa buhay mo. Maaring may ikakasal or merong maghihiwalay or maaring may dapat pag-usapan tungkol sa isang pagsasama. Okay? You also have bowl, plenty of material things. Asahan mo yung paglago ng kaperahan, mga gadget, mga bagong bagay. Meron kang shopping spree. Nakikita ko dito na meron kang pambili ng mga pangangailangan mo. Congrats po, i-claim mo to.
Ang outcome ni Aquarius for April 27 to May 3, the Eight of Pentacles. Yes, your hard work is paying off. Kitang-kita ko dito yung sipag mo at kayang-kaya mo na i-display lahat ng mga pinagpaguran mo. Kung meron kang arts and craft or meron kang negosyo, kitang-kita ko dito na panahon na para i-broadcast mo yan. Mas maraming tao ang dapat nakakakita para dumami yung kliyente, dumami yung customer. Nakita ko rin dito for some of you, promotion sa trabaho, tataas ang sweldo, parang employee of the month, o kaya this week, maabot mo yung quota, maabot mo yung talagang sinet mong standard sa trabaho mo. Things are getting better pagdating sa work. Kung dati nahihirapan ka, nag-struggle ka, ngayon gamay na gamay mo na at talagang nagagamit mo na yung skills mo in your advantage. So congrats po. Sa mga naghahanap po ng trabaho, this is a confirmation. Yes, makahanap ka ng work and swak ito sa experiences mo. Eight of Pentacles, the Knight of Pentacles. Lahat ng mga pinagdaanan mo o planong inasikaso mo, it will work out in your favor. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, dapat matino ang plano. Dapat realistic, doable, at talaga namang dikit sa yung katotohanan, ika nga. So, your plan is working, kaya unti-unti, sabi dito, huwag ka magmamadali, dahan-dahan lang, no? Para makita mo kung ano yung maliliit at malaking detalye para kada hakbang tama ang gagawin. Pero nevertheless, kitang-kita ko dito na lahat ng pinagplanuhan at ginagawa mo, tugma, no? The plan and the execution are really jiving together. Kaya ramdam ko dito yung tagumpay mo moving forward. Panalo ka talaga sa lahat ng pinaghirapan. Okay? So Aquarius, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Mabilisan lang tong question na to. Think of your question. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Eight of Cups, the Ten of Pentacles, and the Moon card. At the bottom of your deck, meron po kayong the Judgment card. Okay? Sabi dito, minsan hindi mo na alam kung ano yung dapat mong gawin. Parang, God, I don't know what to do. God, I don't know how to execute this. Kung paano to lalagpasan, paano to sasagutin. Marami ka pang takot or marami ka pang dapat ma-realize or makita. Nakita ko dito na maraming ilusyon sa buhay mo, Aquarius, regarding sa question na yan ha. Parang meron ka pang dapat malaman na katotohanan. You need to realize the truth and nothing but the truth para alam mo yung action mo kung bibitaw ka na ba o hindi. Nakita ko dito parang nababalot ka ng takot, nababalot ka ng ilusyon, nababalot ka ng mga maling bagay. Kaya sabi dito, alamin natin ang katotohanan tungkol sa mga bagay na gusto mong gawin ngayon para madali sa iyong gumalaw at makuha yung long-term na success at long-term na kaligayahan. Sabi dito, kailangan mo maging matapang para harapin siya. Kalkalin mo, tanungin mo na, harapin mo, ask for the truth. At kapag dumating sa iyo yung truth, yakapin mo, panindigan mo, and learn to move or walk away or stand up and do something. Take action. Nang sa ganon mapalapit ka doon sa long-term na kaligayahan na gusto mong makuha ngayon. Kung ang question mo yes or no, the answer for now is no. No muna. Dahil marami ka pang dapat ma-realize, marami ka pang dapat na malamang na totoo para tayo makagalaw ng tama, para makarating tayo sa totoong long-term para sa'yo na kaligayahan. So now, plansyahin mo muna yan. Kapag na okay na nakita mo na yung katotohanan, balik ka dito, i-ask mo ulit yan, baka magbago na yung sagot. No? So find the truth. Huwag kang matakot sa truth. Kailangan mo yung malaman. Okay? So collective, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganoon din po ang inyong April 27 to May 3. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aquarius this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.